Ayan, so magandang araw sa inyo lahat mga paps and welcome back again sa channel, no? It's me again, not you. So sa araw na ito, meron tayong tanggap na isang Sony 40 inches ata to 40 inches, no? So ito yung kanyang problema, saksak natin. Ayan, saksak. Yun, kulay green. So ibig sabihin nag-usilit yan. Ayun, oh. So bumukas yung backlight. Ayun, oh. Ayan, bumukas yung backlight niya, pero wala po siyang picture. May sounds, okay yung sounds, okay yung backlight, pero walang picture. So ito yung kanyang problema. Ito yung reklamo na mayari, no? Sabi na mayari, backlight daw, pero ayan, okay naman yung backlight niya. So panel issue yan. Panel issue to. So buksan natin para makita natin yung model. So ayan, nabuksan na po natin yung unit, no? Ayan, ito yung kanyang loob, oh. Mainboard, tapos speaker, VGA cable, Wi-Fi module, ito Wi-Fi module niya, sensor. So yung kanyang top board nasa ilalim ng case na to. So kailangan natin tanggalin yung metal frame na to para may access tayo dito sa ating sa kanyang top board, no? So yung model pala niya, ito yung kanyang model, KDL-40W6570D. So, no, very common tong unit na to na sisirain yung kanyang mainboard, no? Yung mainboard na yan. So, maraming naghahanap na kapwa ating technician kung meron ba tayong stock nito. So, ngayon wala na. So, ito naman, panel issue yan. Okay yung board nito. So, nakatatlong palit na tayo ng mainboard. Kasi kinahon natin yung mainboard ng mga sirang panel na dumating sa atin, no? Ayan. So, kailangan ko lang tanggalin. Baklasin lang ko naman natin yung frame niya para may access tayo sa may top board natin. So, ayan, no. Natanggal na po natin yung frame. And then, ito na po yung top board natin, no. So, binalik na po natin yung main board natin para makapag-check tayo mamaya, no. So, hindi na po natin chinecheck yung kanyang supply tulad ng Vion. Kasi malamang dito, kapag may nakuha tayong leak, pag may nakuha yung leak dito sa kanyang clock signal, ibig sabihin DC-DC protect yan. So wala talaga yung B-on at saka B-off nito. Yung meron lang is yung kanyang B-in na 12 volts. So ngayon, ang gagawin natin is mag-check tayo ng resistance. Kung may masukat tayong leak or masukat tayong key ohms na reading sa kanyang clock, and try natin na i-locate kung saan bandang side. Kasi kapag may nasukat tayong leak dito, ibig sabihin yan, may leak yan. Pero ang tanong, kung saan banda yung may problema. So, gagawin natin, i-check muna natin yung ano dito. Meron ako nasukat dito na leak, yung kanyang yan. So, ito yung kanyang, meron naman siyang level, na may nakalagay dyan. Ayan. Ito yung ilaw-ilaw na ito na kulay gold. Ito yung kanyang level. Ayan. Monitor R, tapos ito naman dito, ito yung dito sa may baba, tapos yung ito naman dito sa may bandang taas. Diba, apat yan, oh. Apat din dito, 6 dito sa may baba, so 6 din yan. So ito yung ating CKB1 at saka CKBB1, check natin. So nasukat natin is mega ohms yun, oh. Okay, mega ohms. So lipat tayo dito sa kanyang CKB2 and CKBB2. CKB2 and CKBB2, nakatutok tayo. Wait. Ayan. So, tingnan nyo yung reading, oh. Ayan. Di ba may nasukat tayong leak dyan? So, 1036 ohms, key ohms yung nakasukat natin. Ayan. So, dito, hanapin naman natin yung dito sa may kabila, yung CKB2 at saka CKBB2. Then, para isusukat din natin yun, para malaman natin kung saan yung pinakamababang resistance na masukat natin, yun yung may problemang side. Ayan, so ito sa side na to, sukat natin, ayun, oh, mababa. Ito yung mababang side natin, no. 1033 key ohms. So ulitin natin dito sa may side na to. Tutok natin. So sa may right side natin, 1036. So medyo mababa sa side na to. Ang gagawin natin is puputulin natin yung linya dito, yung kanyang CKB2 at CKBB2. Then testing tayo. Kapag nagka-display siya,
Tapos nag-normal yung linya dito, kung ikakat natin yung clock na CKB2 at CKB2, so confirm dito sa side na to yung may problema. So gagawin natin, pag na-confirm na natin yon, saka na natin puputulin yung lahat ng mga clock sa side na to. Ayan. Ayan. So dito mga paps, kinat po natin yung CKB2, pares niya CKB2. Ayan. Meron tayong kunting cutting dyan. Chinik natin ang resistance kung naputol na ba natin. And naputol naman natin, no. Ayan, so kunting cutting lang, dapat matulis din yung blade na gagamitin nyo para maputol yung linya na yan. Tapos kailangan magaan din yung kamay mo para hindi sumobra sa mga linya na hindi naman dapat putulin, no? So i-check natin ngayon, kasi putol na natin yan, yung papasok sa my panel. I-check natin ngayon kung may pagbabago ba, nawala na ba yung leak na nasukat natin kanina na 1.033 k ohms. So ngayon nakatutok tayo, check natin. Ayun, tumpak. So nawala yung k ohms na nasukat natin, naging 7.8 mega ohms. So sukatin natin sa may kabila, ito sa side na to, kung nawala na ba yung 1.036 na sukat natin, no? So sa may kabilang side, ayun, naging 8.9 mega ohms po siya. So nawala yung leak natin, and ito papandarin natin, no, kung makapag-display ba yung unit natin. Saksak ko, ayan, then angat natin kung magkaroon ba siya ng display. Ayun, labas yung logo ng Sony. Ayun, ayun, nagka-display na po yung unit natin, pero meron akong nakitang fine lines. Ayan. Meron akong nakitang fine lines, pero naka-display na po siya. So ang gagawin natin dito, kasi confirm na sa side na to yung may problema, no, puputulin na po lahat natin yung kanyang clock na papasok sa side na to. Kung sakali magkaroon siya ng fine lines, pagdudugtungin natin yung mga clock signal na papasok sa may flex unang panel, connect natin sa may ground. Siguro gagamitan natin ng 1K resistor, no. Ayan. So ito mga boss, no, balik tayo, and na-cut na po natin lahat ng mga clock signal dito, no. Ayun, 8 pins po yan, CKB1 to CKB4, and pares niya CKB1 hanggang CKB4. So ito po 8 pins po yan. Kunting zoom in natin. Ayan, no. So ito 2, 4, 6, 8. Then ito, BOP yan, yung BGL natin, nadali natin sa pagcutting, eh. Pero naibalik na po natin yan, nahihinang na natin, naidugtong na natin ulit, no. So ang dahilan pala kung bakit nagkaroon siya ng fine lines, naputol pala natin yung B-off natin. So kailangan palang andun yung B-off na supply na papasok sa may side na to para mag-normal yung kanyang display. So ito, nakat natin yung 8 clock signal. So nag-normal naman yung kanyang screen, tinest natin kanina, nawala na yung kanyang fine line. So pag ganyan, hindi na natin kailangan na pagdudugtungin pa yung kanyang clock signal na papasok sa may source scope natin, tapos 1K resistor to ground. So hindi natin kailangan yan, basta maikat na lang natin ng tama at siguradong malaki na yung pagitan para hindi na siya magkaroon ng kunting resistance, para hindi magkaroon ng error yung ating screen. So yun, putol lang po natin yan, medyo nilakyan po natin yung kanyang pagitan para siguradong hindi na siya magkakakonekta. Yan, putol na po yan. So ito na po yung kanyang result. Testing natin, nalinis po natin yung kanyang fine lines, no? Smooth na yung screen natin, saksak. Tapos angat natin yung unit. Ayan, tinis na po yung kanyang linearity. Ayun. So dito walang problema kasi yan sa right side natin. So dito yung cutting natin. So makikita natin dito, ayan, makinis na po yung kanyang fine lines. Wala na po siyang malinis na po yung kanyang linearity, wala na po siyang fine lines. Smooth na spot po yan. Hindi pa tayo makapag-select ng input kasi andun yung natin socket sa may frame nakakabit. Ayan. Pero makikita naman natin dito, visible naman yung fine lines na dati, no? Nung nadali natin yung kanyang V-off, nakat natin. So may balik natin yung V-off, makat natin lahat ng clock signal. Normal naman, nawala yung kanyang fine lines. Ayun, smooth na yung kanyang linearity. Goods na yan.
Ayan, so, ano lang, naran natin ng mga 3 oras bago natin ipaalam sa may-ari, no? So, yun lang. Hanggang dito lang yung video natin mga paps, no? And sana kahit pa paano may napo kayong ideas na ginawa ngayon. Make it with us always, and this is your service, Ryan Cruz Tech. See you in our next video.